Hello everyone! Magandang araw po sa lahat. Ito na naman po si Kapitan Nanihay ang magbibigay na naman ng reaksyon sa mga ganap-ganap sa mga kapwa natin OFW. So, may isa tayong kababayan, kapwa natin content creator at nakabase po siya sa UAE, actually sa Qatar. And dahil po sa pagiging content creator, parang malalagay sa kapahamakan yung kanyang sitwasyon doon, no? So, itong si kabayan, sumali dito sa No Panty Challenge. Ayan. So, alam nyo, pang ilang reaction ko na ito about sa mga pagiging content creator ng mga kapwa natin kababayan OFW. Actually, malaking tulong ang pagiging content creator sa mga kapwa natin OFW, lalong-lalo na sa mga kasambahay kasi pag na-monetize yung account mo, may extra income ka. At the same time, gamot na rin ito sa mga homesick, di ba? Kasi maswerte tayo ngayon kasi marami tayong pwede pagkabalahan. Yun nga ang pagiging content creator pag meron tayong free time, 'di ba? Unlike before na talagang mahuhumusik ka kasi wala talagang pwedeng alternatives, 'di ba? Pag wala kang trabaho. So, itong si kabayan ay sumali dito sa No Panty Challenge. Ayan, di ko alam kung may grupo sila nito na nagsa-challenge, no? So, sumali siya dito at talagang wala talaga siyang saplot, as in no panty challenge nga, 'di ba? And then yung kamay lang niya yung tinabo niya doon sa private part niya. Feeling niya siguro ito yung isa sa paraan para sumikat siya or para mag-viral yung videos niya. Actually, meron siya 7.7k followers. So, hindi na rin ano yun, hindi na rin biro yun. Kasi dito sa Facebook, pag naka 5k followers ka na and ma-reach mo yung 60,000 watch hours, and then pag na-comply mo, pwede ka nang kumita. May ads on Reels ka na, may mga ads ka na sa live streaming mo, 'di ba? So, hindi rin naman madali maabot yung 7.7k, 'di ba? Pero dahil dito sa eagerness siguro na gusto niya mag-viral, gusto niya sumikat or na-challenge lang siya doon sa mga kasamahan niya, sa kaibigan niya, 'di ba? So, sumali siya dito sa No Panty Challenge. Ngayon, yes, magba-viral ka talaga kasi curious yung mga viewers, panunuorin niya talaga 'yan, no? Kung ano ba yung meron diyan, lalo na sa mga kalalakihan natin, very interested talaga sila dyan pagdating sa mga ganyang content, lalo na, babae ka, so mostly, yung mga viewers mo is mga lalaki. But then, remember guys, palagi ko nang inuulit-ulit sa reaction ko na ang social media ngayon is ano na talaga, no? Very very open, 'di ba? Kumbaga minsan hindi natin nagagabayan yung mga bata napapanood nila, 'di ba? So wala namang masama na maging creative ka sa paggawa ng content, kaya nga tayo tinatawag na content creator kasi kailangan maging creative tayo. Pero to the point na talagang ipapahiya mo yung sarili mo, ibebenta mo na yung kaluluwa mo for the sake of views, for the sake of popularity, parang hindi na tama, di ba? And actually, ang dami ng mga naging content creator, marami na tayong mga kababayan na napapahiya dahil sa mga sabihin nating anong tawag dito? Yung hindi po kaaya-aya ng mga content, especially pagdating sa mga kabataan natin. And nowadays guys, although na very high-tech na tayo at nasa millennium na tayo, marami pa rin po tayong mga viewers or mga kababayan na very ano pa rin naman, makaluma, or sabihin nating mga ano pa rin sila, ano bang term doon? Mga ano ba, diba, conservative, no? Marami pa rin tayong mga viewers na conservative, which is hindi nila nagugustuhan yung mga ganyang content. But then, alam na alam nitong kabayan na to na kung ano yung mga rules, kung ano yung mga bawal dyan sa UAE. Pero ginawa mo pa rin. So, diba, face the consequences kung ano yung mangyayari. So, ngayon, parang na-delete na niya lahat ng videos niya. You see, ang ilang taon, ilang buwan mong pinaghirapan yung content mo para maabot mo yung ganyang
kalaking followers and, di ba? Tapos napunta lang sa wala na kagagawan mo lang din naman. So, this is a lesson learned again. And this is the wake-up call again sa mga kababayan natin, sa mga kapwa OFW na hindi po masama ang maging content creator kasi extra income yan. At the same time, dyan natin madadivert yung homesickness natin. But then make sure na, di ba, na tawag dito, ma-entertain yung viewers mo. At the same time, may mga learnings na makukuha yung mga viewers, mapapata man or mapamatanda. Di ba? Kasi sabi ko nga dito sa SOCMED, very open na, hindi na natin makukontrol minsan yung mga bata na umahawak ng cellphone. So, dyan kay kabayan, good luck sa'yo. Dyan humingi siya ngayon ng tulong, umiiyak na sana wag siyang i-report sa mga kapulisan kasi nagpaalam na siya sa amo niya na after 2 months, uuwi na siya. No? Kasi delikado pag na-report sa dyan sa government or i-report sa mga pulis. Delikado yung lagay kasi bawal na bawal yung mga ganyang activity dyan sa UAE. Lalo na dyan sa Qatar, diba? So, alam mo, beforehand, alam mo na mali yung mga ganyang klaseng gawain dyan. Ba't din ginawa mo pa din, no? So, next time, diba, hindi lang ito lesson learned para sa iyo, kundi para na rin sa ating lahat na mga kapwa ko OFW na maging tayo, 'di ba? Maging tawag dito, gawin natin yung tama, yung mga kinikilos natin, lalo na dito sa ibang bansa kasi dayo tayo dito. Sundin natin kung ano yung batas na pinapatupad ng bawat bansa na pinupuntahan natin. At the same time, pumunta tayo dito para magtrabaho, di ba? So, priority natin kung ano yung goal natin bilang mga OFW. May pangarap tayo para sa pamilya natin, di ba? Ano na lang yan, bonus na lang yung pagiging content creator, di ba? And, ayan guys, isipin natin na may bago tayo pumunta dito sa ibang bansa, may mga goal tayo para sa pamilya natin. At sana maabot natin yung goal na yan at makakauwi tayo ng matiwasay. 'Di ba? Makakauwi tayo ng walang problema, 'di ba? So, looking forward na magiging happy ending yung pagiging OFW natin if time will come na for good na tayo, 'di ba? So, diyan ka kabayan, 'di ba? Swerte mo kung mabigyan ka ng pangalawang pagkakataon and magiging silbing aral mo na rin yan para sa sarili mo and sa mga kapwa rin natin mga OFW. So, ayan, no? Ingat-ingat po tayo guys, no? Wag mo nating madaliin na maging popular tayo kasi kung para talaga sa atin ang kasikatan, ibibigay po yan sa atin. So, good luck sa mga kapwa content creator and go lang.